makakalkal ang lahat ng baho na yan. Tinitira nila si Vice President Sara Duterte dahil para ilihis yung issue ng BICAM. Dahil yung nilihis nila ang issue doon sa ICC, hindi na nakakilos ang ICC dahil si Donald Trump mismo ang nagsabi na hindi siya susuporta, hindi siya magbigay ng pondo sa mga ICC na gustong makialam sa ibang bansa, yung mga issue ng ibang bansa, di ba? Kaya wala silang pondo, kaya hindi sila gumalaw. Kaya walang nangyari, si Vice President Sara naman ngayon ang kanilang gustong hanapan ng doon nila nilihis yung issue para yung BICAM malimutan at yung impeachment na yan ang kapag kakaguluhan na naman ng mga tao. Kaya nililihis nilang issue. Tsaka ang daming pumirma. Tsaka pumirma daw yan sila. Basta na lang pinatawag at walang alam kung anong pipirmahan nila. Diba? Dahil daw yan sa pundo. Dahil bago daw i-release ang pundo, kailangan pumirma. Yun daw ang sabi ni Cardima. Diba? Sa interview niya kay Karen Abela. Diba? Mabuti na lang hindi nila ma-impeach si Vice President Sara Duterte ngayong eleksyon. Kaya tuloy ang arangkada ng Team Duterte. Dahil ngayong eleksyon, dahil sa June 2 pa ang balik session ng Senate. Dahil si Villanueva yung nag-pronounce at walang ni isang yung nag-against ba, yung kumontra. Wala. Kaya sa June 2 pa. Kaya ibig sabihin, matapos na yung halalan bago i-process yung impeachment. Kaya tuloy yung pagtakbo ng mga senators na line up ng mga Duterte. Kaya may makatulong pa rin yun sila pagdating ng time na kapag sila nanalo, lahat makatulong sila sa time ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Madagdagan sila dyan na maka-Duterte sa Senado. At isa pa, hindi din yan matutuloy dahil maraming nagmamahal kay Vice President Sara Duterte. Kung noon mahina lang yung hindi masyadong kasi si Vice President Sara Duterte hindi siya nanawagan ng talaga yung people's power, kundi ang gusto niya patapusin na lang si Bongbong sa